Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang lihim ng isang LRT station na puno ng misteryo at kababalaghan. Isang araw, nakasalubong ni Nathaniel ang kanyang kaibigang si Sonia sa LRT station, ngunit may kakaibang nangyari na nagdulot ng trahedya. Pakinggan ang buong kwento at tuklasin kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa ilalim ng mga ilaw ng LRT station. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Ako nga pala si Nathaniel. Nakatira ako sa Quezon City kasama ang aking pamilya. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at kahit na hindi kami mayaman, masaya naman kami. Ang kwento ko ay nangyari noong mga ilang taon na ang nakalipas noong hindi pa ako nakabukod kina mama at papa. Malapit ako sa mga kaibigan ko, lalo na kay Sonia na parang kapatid ko na rin. Naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang pagsakay sa LRT papunta sa trabaho at dito nagsimula ang kakaibang pangyayari na habang buhay kong dadalhin sa isip ko. Nakatayo ako sa ibabaw ng LRT station sa Cubao. Malamig ang simoy ng hangin at tila walang emosyon. Ang mga ilaw ng mga tren ay naglalaro sa aking mga mata, ngunit wala akong nararamdaman. Ang mga tao sa paligid ko ay nagmamadali, tila walang pakialam sa mundo. Sa gitna ng aking paglalakad, nakasalubong ko si Sonia, isang babaeng may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. "Nathaniel, kailangan kita," sabi niya, ngunit tila wala akong naririnig. Ang kanyang mga salita ay parang hangin na dumadaan lang sa akin. "Nathaniel, pakinggan mo naman ako," sigaw ni Sonia, ngunit nanatili akong walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ko siya pinansin. Umalis siya, nadismayado, at sa huli, tumalon siya mula sa LRT station. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, nagdulot ng kaguluhan sa mga nakasaksi. Napako ang tingin ko sa mga tao na nagtakbuhan papunta kay Sonia. Ang ingay ng kanilang mga sigaw ay tila naglalabas ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili akong walang emosyon. Ang mga tao ay nagsigawan at ang mga pulis ay dumating. Ang ingay ng sirena ay pumuno sa paligid. Ngunit ako, nanatili lang akong nakatayo, walang pakialam sa nangyari. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa akin, tila may mga tanong na nais ipahayag. Lumipas ang ilang araw at bumalik ako sa LRT station. Ang langit ay madilim at ang mga ulap ay nagbabadya ng paparating na bagyo. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak, tila bumubulong ng mga lihim. Habang naghahanap ako ng masisilungan, napadpad ako sa ilalim ng isang puno malapit sa LRT station. Ang mga dahon ay nagsisilbing kanlungan mula sa ulan. Dumating ang isang pulis, si Renato, na tila naghahanap ng isang tao. Habang nakasilong ako, naramdaman ko ang bigat ng ulan na parang mga patak ng alaala. Ang bawat patak ay tila nagdadala ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. "Hinahanap ko si Sonia," sabi ni Renato habang tinitingnan ako ng matalim. Ang mga patak ng ulan ay tila bumubulong ng mga lihim habang siya ay nagtanong sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili akong tahimik, tila walang pakialam. Sa ilalim ng madilim na langit, tinanong ako ni Renato tungkol kay Sonia. Ang mga ilaw ng LRT station ay naglalaro sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang anino. "Ano ang nangyari kay Sonia?" tanong ni Renato. Walang alinlangan, ibinunyag ko na tumalon si Sonia mula sa LRT station. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa narinig, tila may mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. "Bakit mo siya hinayaan?" tanong ni Renato, ngunit nanatili akong tahimik. Ang kanyang mga salita ay parang patalim na humihiwa sa aking konsensya.
ngunit wala akong naramdaman. Dinala ako ni Renato sa istasyon ng pulis para sa karagdagang pagtatanong. Habang naglalakad kami papunta sa istasyon, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao sa akin. Tila may mga lihim na nais ipahayag. Ang mga ilaw ng istasyon ng pulis ay malamig at malupit. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid sa akin, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ang bigat ng mga mata nila ay parang mga anino na sumusunod sa akin. Sa loob ng interrogation room, ang mga ilaw ay malamig at ang mga anino ay naglalaro sa mga pader. Ang mga mata ni Renato ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay. Ano ang nangyari noong araw na yon? Tanong ni Renato. Ipinaliwanag ko ang aming pagkikita ni Sonia at itinanggi ang aking pagkakasangkot sa kanyang kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila may mga bagay na hindi pa lumilitaw sa liwanag. Wala akong kinalaman sa kanyang kamatayan, sabi ko. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, ngunit nanatili akong kalmado. Ang mga salita ko ay tila mga patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Pinuno ko ang isang contact form at sa wakas, pinalaya na ako. Ngunit ang mga mata ni Renato ay nanatiling mapanuri, tila may mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. Habang pinupuno ko ang form, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Ang bawat letra na isinusulat ko ay tila nagiging mas mabigat. Pabalik ka ba sa LRT station? Tanong ni Renato. Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay. Lumabas ako ng istasyon ng pulis at bumalik sa LRT station. Ang mga ilaw ng mga tren ay naglalaro sa aking mga mata, ngunit wala akong nararamdaman. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadali, tila walang pakialam sa mundo. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa akin, nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa akin, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ang mga lihim ng LRT station ay nananatiling nakatago sa dilim. Bumalik ako sa LRT station at nakita itong nakordon bilang isang crime scene. Ang mga pulang tape ay tila mga bakas ng dugo na naglalantad ng mga lihim. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tingin, parang hinuhusgahan ako ng mga mata nila. Hinarap ako ni Renato at iginiit ang karagdagang pagtatanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili akong kalmado. Ang mga salita niya ay parang patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. May mga bagay na kailangan pa nating malaman, sabi ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa amin, nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Muling dinala ako ni Renato pabalik sa istasyon ng pulis. Ang mga ilaw ng istasyon ay malamig at malupit. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid sa amin, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumasayaw sa paligid namin, nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Ang mga mata ni Renato ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay. Ang mga lihim ng LRT station ay nananatiling nakatago sa dilim. Ipinakita ni Renato ang ebidensya na nag-uugnay sa akin kay Sonia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili akong kalmado. Ang mga salita niya ay parang patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ano ang koneksyon mo kay Sonia? Tanong ni Renato. Ibinunyag ko ang aming dating koneksyon at iginiit ang aking pagiging inosente. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay.
May iba pang mga katawan sa ilalim ng LRT station, sabi ko. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila may mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. Ang mga salita ko ay tila mga patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Kailangan nating malaman ang totoo, sabi ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, tila naghahanap ng mga sagot na hindi ko maibigay. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa amin. Ang mga salita ko ay tila mga patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ang mga lihim ng LRT station ay nananatiling nakatago sa dilim. Iniutos ni Renato ang paghahanap ng iba pang mga katawan sa ilalim ng LRT station. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ang mga ilaw ng LRT station ay naglalaro sa kanilang mga mata, nagbibigay ng kakaibang anino. Habang naghuhukay, natuklasan ni Renato na walang laman ang contact form. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila may mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. Ang mga salita niya ay parang patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Nasaan si Nathaniel? Tanong ni Renato. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nanatili akong kalmado. Ang mga salita niya ay parang patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Napagtanto ni Renato na nawala na ako. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila may mga bagay na hindi pa niya nauunawaan. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa kanya, nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Ang mga mata ni Renato ay nagdilim sa pag-iisip na maaaring nasa ilalim ng LRT station ang katawan ko. Ang mga salita niya ay parang patalim na humihiwa sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ang mga lihim ng LRT station ay nananatiling nakatago sa dilim. Naalala ko ang huling mga sandali ni Sonia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit nanatili akong walang pakialam. Ang mga salita niya ay parang hangin na dumadaan lang sa akin. Tumalon si Sonia mula sa LRT station, tinutupad ang inaasahan ko. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, nagdulot ng kaguluhan sa mga nakasaksi. Ang mga tao ay nagsigawan at ang mga pulis ay dumating. Umaasa akong matatagpuan ang aking katawan para sa isang maayos na libing. Ang mga huling alaala ni Sonia ay tila mga anino na naglalaro sa aking isipan, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa akin, tila may mga tanong na hindi nila mabigkas. Ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa akin, nagbabadya ng mas malalim na misteryo. Ang mga lihim ng LRT station ay nananatiling nakatago sa dilim. Ang mga huling alaala ni Sonia ay tila mga anino na naglalaro sa aking isipan, nag-iiwan ng mga tanong na walang kasagutan. Mga kaibigan, ang kwento ni Nathaniel at Sonia ay nagpapaalala sa atin na ang kapabayaan ay maaaring magdulot ng trahedya. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng LRT station baka may mga lihim pang naghihintay na matuklasan.